epekto sa pangunahing tukan. layunin is yung protection para sa ating mga Ang in-experience namin eh, parang ayaw mag-isip na Natin sa talagang ito kung bigyan din patanggal empowerment of Magandang gabi, ako po ang inyong lingkod, Brother Eddie Villanueva, at ito ang programang Diyos at Bayan. Ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Isa raw sa mga prioridad ng papasok na Duterte administration ang sektor ng kalusugan. Isa sa mga inaasang bibigyan ng pansin ay ang programa sa family planning o pagpaplano ng pamilya. Bagamat hindi pa malinaw, nauna nang nabanggit ni President-elect Rodrigo Roa Duterte na nais niyang ipatupad ang tinatawag na three-child policy. Kaya naman may mga sektor ang hindi maiwasang tumutol, lalo pat tila mas magiging bukas ang darating administrasyon sa usapin ng artificial birth control methods. Alamin nga po natin kung ano ba talaga ang polisiya na ito. May basihan nga ba ang mga pangamba ng mga tumututol dito? Alamin po natin yan sa episode na ito ng Diyos at Bayan. Pero bago po yan, panurin muna natin ang ulat na ito. Para sa isang pamilyang Pilipino, ang mga anak na siguro ang itinuturing bilang mahalagang biyaya mula sa Panginoon. Kaya naman ibang klaseng tuwa ang bigay ng pagkakaroon ng mga anak. Pero hindi kumbinsido si incoming President Rodrigo Duterte sa kasabihang humayo kayo at magpakarami. Payo ni Duterte sa mga pamilyang Pilipino na limitahan lamang ang bilang ng mga anak sa 3. Paglilinaw ng susunod na Pangulo, hindi ito isang three-child policy na ipipilit sa bawat pamilyang Pilipino. Sa tipikal na setup ng isang pamilyang Pilipino, aabot sa 5 ang ideal na bilang na miyembro nito. Pero lumalaki pa ito pagdating sa mga mahihirap na pamilya. Sa ngayon ay aabot na ang populasyon ng Pilipinas sa 102.4 milyon at inaasahan na lolobo pa ito sa 112 milyon pagdating sa taong 2022 ayon sa Population Commission. Sa buong Southeast Asia, Pilipinas ang may pinakamabilis na paglago ng populasyon. Hindi na bago ang pagpapatupad ng paglilimita sa bilang ng mga anak, lalo't ipinapatupad din ito sa ibang bansa katulad ng China, Vietnam at Iran. Ang patuloy na paglaki ng populasyon ng bansa ay isang malaking hamon para sa gobyerno dahil na rin sa lumalaking pangangailangan sa mga pangunahing serbisyo. Isang malaking hamon ngayon sa papasok na bagong administrasyon kung paano ba seryosong ipapatupad ang reproductive health law na nagtatakda ng komprehensibong family planning sa bansa. Ano na nga ba ang plano ng Duterte administration para sa usaping family planning? Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan. Ating tatalakayin ngayong gabi ang paksang usaping family planning. Bago natin simulan ang ating talakayan, para sa ating mga masugid na televiewers, inyong mapapanood ang Diyos at Bayan tuwing Miyerkules mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito po sa Light Network Channel 33. Ang Light Network Channel 33 po ay mapapanood sa Sky Cable sa Channel 215, Destiny Cable sa Channel 98 at Signal Digital TV sa Channel 93. Muli pong mapanood ang episode na ito sa GMA News TV Channel 11 at GMA Channel 7 sa mga araw at oras na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Tayo pinarad na makasama natin ang dalawang personalidad na alam ko pong merong more than reasonable authority sa paksang ating pag-uusapan. Kilalang-kilala po sila. Ang una ko pong naispakilala ay ang the best choice ng ating incoming President Rodrigo Roa Duterte sa Department of Health. Napag-alaman po namin na siya pala ay 27 years na naglingkod as public servant sa Departamento ng Kalusugan. At naglingkod siya po
sa 13 Department of Health Secretaries. Kaya po talagang hinog na hinog at talaga hong from the ranks ang atin hong incoming Health Secretary. Walang iba kung hindi Secretary Pauline Ubial. Magandang araw po. Magandang araw. Maayong gabi sa tanan ng mga tiga Davao at tiga Mindanao. Well, praise the Lord. Glory to God. At nasa kaliwa po ni incoming Health Secretary Pauline Ubial ay walang iba kung hindi kilala po ng lahat. Suki po natin to sa programang ito. Ang the famous editor-in-chief ng Filipino Star ngayon, Al Pedroche. Magandang araw. Good evening po sa mga kababayan natin. Good evening, Brother Eddie, and incoming Health Secretary Pauline. Thank you, Brother Al. Well, siguro po ay, well, by the way, congratulations muna, Secretary Ubial. Thank you Pauline po, sir. Ubial. At nakakatuwa naman ang ating... Pau na lang po. Paul. Oo, Yeah, Paul. Pau. Paul. Pau. Ito Doc po ang Pau. nickname ninyo, Oo. Secretary Paul. Aha. So, kayo po, I think, baka kayo ang kauna-unahang in-appoint na cabinet ngayon from the ranks. Meron po bang iba? Yung sa DOST po, si Boy La Peña is Ah. also from the ranks. From the ranks din Oo, siya. sa DOST. Ang ganda nitong naisipan ni incoming President Rodrigo Duterte. Nabibigyan ng breaks yung mga, ano tingin mo sa analysis mo? Yes, ito'y kakaiba, Brother Eddie. Dahil ng mga nakarang administrasyon, usually yung mga nalalagay sa mga matataas na posisyon sa gobyerno, yung mga tinatawag na political appointees. But now, talagang sa pamagitan ni President-elect Duterte, nagkaroon ng chance yung mga mula sa ibaba, yung mga career, para umangat sa mataas na pwesto sa pamahalaan. Napag-alaman ko nga na nakakatuwa na halos lahat ng sektor ay represented sa kanyang entire cabinet appointments. Merong leftist, merong rightist, merong centrist. Kaya this is a clear evidence na the President-elect is really sincere to be the President of all Filipino people. Kaya this could be a great chance. Kanina may binabanggit ka eh. Anong iyong prediction or if not prophecy? Well, to be frank, I didn't vote for President Duterte, pero nakita ko na talagang gusto siya ng tao. So, wala tayong ibang magagawa to rally behind him. At saka nakita ko naman sa mga nakalipas niyang pagsasalita na talagang nandoon yung genuine passion para makapag-institute ng tunay na reforma dito sa ating bansa. Hindi lamang yung mga political talks yung lumalabas sa kanyang bibig, no? Kundi nakikita natin yung kanyang sincerity. Kaya nga, okay, hindi na pagpigil. Nakapag-tweet ako noong isang araw eh. Sabi ko, kalimutan na ang eleksyon, tapos na ang eleksyon. Dapat lahat ng sektor ng Pilipinas, sa Philippine society, suportahan na kung sino ang pinayagan ng Diyos na maging leader ng bansa. Magkaisa para sa Diyos at bayan Yan. nang mapabilis ang Totoo po pag-unlad ng ating pamayanan. Kaya, well, of course, kailangan ng ating Pangulo ang panalangin sapagkat ang pinakamabigat nun, nagdeklara siya ng war against narco-politics. Yes, sir. Yes. Biro mo yung universal, sinasabi mo, universal syndicate ito, ano? Global. Global. At ang lakas ng kanya, yung tapang niya. Yung kaya niya ibigay ang buhay niya. Kahit nga mag-jet ski siya patungong Spratly Island. Spratly. No? Tama po. Kaya, well, kailangan ho ng ating pamahalaan. Nasa Bible naman yan eh. Yan ho'y inutos ng Diyos sa Romans chapter 13, sa 1 Timothy chapter 2, na ipanalangin natin ang lahat ng mga nasa otoridad. So because they represent the so-called authority of the Creator of heavens and the earth. Ngayon, kung sila'y magkasala at umabuso, ibang usapan yon, bahala na ang Diyos sa kanila, no? Pero I still believe na itong Pangulo natin ay
Nararamdaman niya meron siyang puso sa sambayanan, sa masa. Yes. Kilala niyo na palang matagal si incoming president. Brother Eddie, nagkasama po kami sa Davao. I was regional director in Davao in 2006 up to 2008. Pero kasi na-elect yung anak niya, si Sara Duterte, noong 2007. So mas matagal po kaming nagsama ni Inday Sara as the mayor of Davao City, and I was regional director. Pero nagkasama rin kami ni Mayor Digong. Yan ang tawag po namin sa kanya. Well, nakakatuwa naman. Talagang all things work together for good. Yes, Kaya ito hong sa pananaw ng kasaysayan, sa mata ng kasaysayan, at sa pananaw ng Diyos na lumikha, kasama kayo sa plano na dito sa bahagi ng stage na ito ng ating history, ay alam ko magkakaroon ng radical changes na pangarap ng lahat na nagmamahal sa Diyos at sa bayan. Amen. At saka Amen. sa palagay ko, Yes. Brother Eddie, napaka-crucial ng papel na gagampanan ni Secretary Pao. Yes. Sapagkat itong problema ng populasyon po, masasabi natin na punot dulo ng lahat ng social problems. Because the bigger the population of the country is, the harder it is to govern or manage. No? Kaya napaganda po ng papel na gagampanan ninyo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Secretary Paul, dito po sa ano po ang major na habilin o marching order sa inyo ni President Duterte? Actually po, nung nagkausap kami, sa totoo lang, ang una niyan sinabi, Doktora, galit ako sa droga. Sabi ko, Mayor, galit rin ho ako sa droga. Tapos number 2, sabi niya sa akin, ang priority ko ay yung mahihirap. Sabi ko, matagal na po akong nagsisilbi sa mahihirap. Then I told him I started in Kidapawan, North Cotabato as a rural practice volunteer. I worked with the Bagobos of Mount Apo. Then I became Assistant City Health Officer in Cotabato City. And then rose from the ranks from there, sabi ko. Sabi ko po sa kanya, talaga pong ang mahihirap po ang pinagtutuunan ko ng pansin ever since nagtrabaho ako sa Department of Health. Well, yung sinasabi niya yan, confirming yan. Hindi ko alam ng marami, only God and some people. 10 days before the election, I was given the privilege to pray for him in Shangri-La Hotel Makati. Talaga hong miraculously. At he seriously listened to the Word of God. More or less for 30 minutes, sabi ng aking misis, no? Silang dalawa ni Alan, Yes. si Senator Alan. Kasama sila General June Esperon, si Secretary Bongo, tsaka iba pa. At nakita ko yung kanyang sincerity at saka yung listening to the Word of God, reading the Word of God. At matapos na may pag-pray ko, napag-pray namin nga, sabi niya, Brother Eddie, I am willing to sacrifice my life, my honor, my presidency, if I become president, for the good of our country. Very sincere. Wow. Talagang daman-daman namin, tahimik na tahimik nag-move ang Holy Spirit. Kaya ako naniniwala na talagang ang author ng kanyang presidency, destiny from God. Yes. God's will. Talagang God-mandated Mandated. presidential leadership. Yes. So, Pero kailangan niya ng much prayers. hindi nga ba sabi sa Bible, Brother Eddie, na walang authority dito sa mundo ang mag-i-exist kung hindi hinirang ng Panginoon Diyos. Yes. Kaya doon pa lang talagang whoever sits as the leader of our nation deserves the wholehearted and complete unwavering support of the people. Well, you're absolutely right. Secretary, siguro ho, mapapaliwanag niyo ba yung nadyaryo na meron siyang isang polisiya, yung tinatawag na 3-child policy sa bawat pamilya? Opo. Sa ating datos po sa demographics,
ang parang desired or wanted family size average ng mga kababaihan of reproductive age is 2.7. So sa tingin ko po, doon nanggagaling yung position ni President-elect Mayor Digong na talagang parang ipepeg niya yung isang family size to 3. But sa aming mga health advocates, hindi ho ibig sabihin nun na 3 yung policy. May gagawin na tayong drastic kung naging 4 or 5 or 6. Kahit na po nung kinakraft namin yung RH law, kasama po ako dyan, gusto na namin magsabi na this is our policy. Actually, 2-child policy ang aming nilagay dun sa RH law, which eventually was erased when it went through Congress and Senate. Kasi may demographics pong ibig sabihin kung 2-child policy or 3-child policy. But nakikita po namin na kailangan meron tayong statement. Hindi naman ho ibig sabihin nun na pag sumobra doon, merong punishment or may mangyayari. Ano lang po yun, parang advokasya ng gobyerno na ito po ang magandang size ng family para hindi ho maghirap, maginhawang ma-provide nung pamilya yung mga needs ng kanilang mga anak. Alam niyo sa history, Singapore, China, nung nagsisimula pa lang sila in rebuilding the nation, strengthening the economic base, nabasa ko dati na talagang nilimit muna nila ang population. Sa China po, nga, nagkaroon ng one child policy. Ganun din nung unang panahon sa Singapore. Lately, nung marating na ng Singapore yung stage ng yung tinatawag na industrialization stage, at saka sa kanila naisipan ngayon na mag-reproduce more citizens. Depende sa timing, no? Opo. Tayo, according to the statistics, 102.4 million na pala ang Pilipinos ngayon. At this point of time, Brother Al, Yes. 102.4 million. At ayon sa population growth sa Asia, ang Pilipinas ay 2.1%. Ang Cambodia ay 1.9%, ang Malaysia 1.6%, ang Vietnam 1%, Indonesia 1%, ang Thailand 0.4%. Ang Pilipinas ang may pinakamabilis na paglaki ng populasyon sa Southeast Asia. Ang tanong ko, anong kahalagahan ng family planning vis-a-vis the economic welfare of the citizenry? Sino ba pwedeng sumagot sa yung sige po. I think pinag-uusapan po ngayon sa Business Forum sa Davao na ang 9th economic policy is reproductive health and family planning. Kasi po yung ating economic growth, kung hindi po natin i-balance with population growth, manenegate po yung whatever gains natin sa economy kung patuloy na lumalaki yung ating population. So, sa aming mga statistics po and surveys, meron po tayong unmet need for family planning. Ibig sabihin nito, yung mga kababaihan na nagre-reproduce or in the reproductive age group, meron po silang desire to limit or to space the number of their children, to space. Ibig sabihin, 3 to 5 years ang magandang spacing. At unmet need po yun kasi hindi nila na-attain yung ganong desire. Ibig sabihin, meron pong portion ng population na hindi po natin napagsisilbihan na mabigyan ng karapatang information at saka services para magkaroon sila ng parang tsansa para maplano yung kanilang panimilya. And sa statistics po namin, 20% po yan. 1 in every 5 woman of reproductive age, hindi po nagagawa yung kanilang desired family size and spacing. Brother Al, bilang isang sa mga ginagalang na matured
personality sa media as far as nation building is concerned. Anong kahalagahan na sa iyong pananaw na magkaroon ng serious family planning ang pamilya? Yes, unang-una, dahil napakalaki na nga ng populasyon natin, talagang kinakailangan na magkaroon ng desire ang bawat couple na Pilipino na limitahan yung bilang ng kanilang mga anak. Personally, I believe in limiting the number of your children. Sapagkat ako, dadalawa lang po ang anak ko, katulad ng sinasabi ko kay doktora kanina. And both of them went great guns abroad. No? Successful, ay taguyod ko yung pag-aaral nila, although hindi naman kami talaga mayaman. Pero hindi naman bawat Pilipino ganun ang pag-iisip eh. Especially sa mga poor or impoverished areas, talagang naging libangan na nila yung paggawa ng bata. No? Kaya siguro isa sa mga factors yan kung bakit lumolobo ang bilang ng mamamayang Pilipino. Naalala ko ang findings doon sa mga informal settlers community. At minsan napunta ako sa Palawan no? Sa mga remote places. Well, ang average 10 ang anak, ano? Yes. Meron po naglalabindalawa. May 26 po. May 26 pa. Common sense naman di ba? Kapag ang kita ng mga mag-asawa, halimbawa, ganun lang, siyempre, mas maraming anak, maraming magdi-divide. Divide. Oo, kaysa rin sa, depende siguro sa economic status ng mga magulang. At saka nagsasanga Brother Eddie yung problema eh. Halimbawa, yung isang mahirap na pamilya, napakarami ng anak, kaya nakikita natin yung mga bata pag-alagala sa daan, na mamalimos at nakakaawa at dumarami rin yung bilang ng mga street dwellers, yung mga homeless na sa mga bangketa natutulog, no? Nakakaawa talaga. Totoo yan. So there's need to talaga magkaroon ng serious family planning program. Rationalization sa population growth. Opo. Meron akong isang tanong kay Secretary. No? Hindi ba itong usapin ng three-child policy runs contrary to the so-called essence of RH law with na giving the couples, according to this research, the right to choose and freedom of choice in terms of family methods na gusto nila at angkop sa kanila? Opo. Ano po masasabi niyo rito? Pero bago po niyo sagutin, bigyan mo ng sandali pagkakataon ng ilang mahalagang paalala. Huwag po kayong alis, mga kaibigan. Magbabalik po agad ang No Holds Barred program ng Diyos at Bayan. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating paksang usaping family planning. Mayroon po tayong hanging question kanina, Secretary Paul. At meron po naman nagsasabi na medyo kontra dito sa three-child policy na di umano baka kontra ito doon sa essence ng RH law na nagbibigay ng freedom and freedom of choice sa mga mag-asawa kung ilan ang kanilang dapat na ianak at yung methods ng family planning. Ano pa masasabi niyo rito? Hindi naman po namin nakikita na contrary siya sa RH law. Kasi ang sinasabi po ng RH law, we will give the couples, married couples, the choice of how many children they want and the methods they want to use to attain this desired family size. But yung pronouncement po ni incoming president na three-child policy is a suggestion na ito po yung sinasabi ng gobyerno na makakatulong sa ating pag-unlad kung medyo na-limit natin yung number of children. Pero hindi ho ibig sabihin nun na pag sumobra, merong punishment or may consequences. Ang sinasabi lang po nun na ito po ay suggestion. Ngayon kung you want to adopt it or not, that is up to you.
And then, yung pinaka-importante pong for health reasons na tinitingnan po namin is the spacing. Kailangan po 3 to 5 years ang agwat between pregnancies. Kasi sa kalusugan ng nanay at sa kalusugan ng anak. Maalala kong bigla yung bunso naming anak eh. Dahil 3 lang anak namin yun eh. 6 years na eh. After 6 years eh, humingi yung aming isang bunso, si Johnny. Yung Toscoin mayor ng Bukawi. Humingi ng kapatid. Eh, after 6 years na humingi siya, bakit kaya yung kuya niya may kapatid siya, wala na kamukha niya. Kaya yung aming bunso, 6 years ang pagitan. Naalala ko lang bigla sa inyong paliwanag. Anyway, yung sinabi mo kanina, Brother Ale, nakakaawa yung mga bata na hindi kaya na talaga ng mga magulang, pinaghahanap buhay sa kalsada. No? Kaya dapat talaga magising na sambayan ng Pilipino na kailangan Brother Eddie, may umaapila ang Department of Social Welfare na kung may lalapit sa mga motorista na mga namamalimos na bata, huwag daw bibigyan. Pero likas sa ating mga Pilipino ang compassionate. Yes, no? yes. Nakikita mo, bata na nanlilimahid, alam mong mahirap, hindi mo ba aabutan kahit na 10 piso, 5 piso man lang. No? Kaya yun ang isang dilema eh. Dapat ba nating tulungan ng mga nagpapalimos na ito? Sapagkat sabi ng Department of Social Welfare, kung patuloy mong tutulungan ng mga ito, mahihirati sila sa panghihingi. Hindi na asenso ang kanilang buhay. Pero it seems wala naman talagang magawang something concrete ang ating pamahalaan para sa kapakanan ng mga batang ito. Gusto kong tanungin, Brother Eddie, with your kind permission, si Dr. Pao, ano pang balak ng pamahalaan sa mga batang ito? Nag-usap na po kami ni incoming DA. Hindi niyo magugulat kayo sa kanyang suggestion, si Secretary Manny Piñol, na gusto niyang ipatupad yung pronouncement ni President Duterte na no Filipino will go to bed hungry. And dahil sa marami daw silang bigas and mga foodstuff, magtatayo po kami starting in Metro Manila and urban centers ng Arroz Caldo Kitchen, hindi soup. Arroz Caldo Kitchen. Galing. At papakainin po yung mga street dwellers. And hopefully in the process of doing that, ma-embrace natin sila to the fold of government. So habang binibigyan sila ng pagkain, nagbibigay po tayo ng health services at that point, and then nililink natin sila with the SWD. Kung gusto nilang bumalik sa probinsya, kung gusto nilang mag-avail ng food for work or mga trabaho, yung kagaya sa TESDA, gusto nilang matutong mag-aral ng skills, dun po natin gagawin na ililink natin sila with the other social services of government. So that ang mangyayari po, hindi ito dole out. Parang that is our channel to bring them to the fold of government and to help them lift them out of poverty. Yun po yung That will be a great naisip. difference na maging parasites lang yung mga taong tumatanggap ng dole-outs. Talagang kailangan din yung corresponding values formation program. Kasi I believe no amount of ingenious economic policy and program can succeed without the corresponding moral revolution, value formation program. What do you think, Brother Al? Yeah, tama yun. I couldn't agree with you more, Brother Eddie. Tama yung sinabi mo. Dahil kinakailangan hindi lamang yung physical rehabilitation ng mga tao, kundi spiritual rehabilitation and education para malaman nila kung ang value ng buhay, kung paano tutulungan ang kanilang sarili. Hindi lamang yung pamahalaan ang gumagalaw para sa kapakanan nila.
kundi maging ang sarili nila, dapat ma-educate kung paano yung personal nilang pagsisikap, mahahango sila sa ganong maralitang kondisyon. Secretary Paul, bago po kayo na-appoint na Health Secretary ng Departamento, kayo po yung matagal ng career public servant sa DOH. Ano po ang score ng implementation ng RH law sa nakaraang 2 years na po. 2 years na ho, ano? Ano ho naging score? Ano ang percentage ng implementation nito? Naging successful ba? Naging aware ho ba ang mga couple sa ating bansa? Sa ngayon po, kasi we're waiting for the survey, wala po tayong actual data na magsasabi na parang nakamit na natin. Every 5 years po yung ating survey, inaalam natin kung ano yung unmet need, yung mga hindi na serbisyohan. Now, nung pinasa po yung RH law in 2012, nagkaroon ho ng TRO in the first year of implementation. So, in effect, 2014 na po ang implementation. Then, nung pagdating ng 2015 na TRO po, yung isang method which is the subdermal implant. Tapos nagkaroon po tayo ng problema sa FDA na kailangan i-recertify yung lahat ng methods na na-register na sa FDA. So, meron pong setback in terms of implementing the RH law. But I think, and we believe in the Department of Health na medyo maganda na ho yung pag-usad because we also involve the NGOs, the non-government organizations, and katuwang rin po natin sa implementasyon ang local government units. Yun lang pong siguro pinagdidebatihan namin ng matagal na matindi sa Department of Health, yung iba hong mga health workers, sila mismo ang pumipigil sa pag-implement. And sinasabi nga ho namin, do not impose your belief. Kung naniniwala po kayo na ang maganda is natural family planning, then do so, practice it. But if the clients in your facility believe otherwise, gusto nila mag-artificial, you refer them to service providers who can provide them the artificial or the modern family planning. Ang nangyayari po, yung mga pro-natural, ini-impose nila, dapat mag-natural, hindi ho lahat ng tao hiyang sa natural. Meron talagang mga tao na they want and they think that it's best for them to practice other methods. Yung palang essence ng true democracy affected din sa implementation, ano? Totoo po yan. Although nakasulat po sa batas, merong, anong nga tawag doon, yung parang objector, yung conscientious objector. You can be a health provider and be a conscientious objector. I will not advocate or I will not practice artificial methods. But you are duty-bound under the law to refer the client to a practitioner who can provide the artificial or modern methods that he wants. But very reasonable yung ganyang polisiya. Last year ho, natandaan natin, binawasan ng 1 million Correction ang po, budget. sir. 1 billion. 1 billion pala. Opo. Maliit 1 yung billion po yan Wow, 1 billion pala ang binawas ng Senate. ng Senate sa implementation supposed to be nitong RH law. Opo. Well, meron ho ba kayong study na kung magkakaroon ng full implementation tong RH law with the progressive mindedness of the new administration, ano? Opo. Well, I'm sorry, baka ma-misinterpret ako. Yung naman hong predecessor niya, si President Pinoy, progressive-minded din ho, lalo na din sa RH bill, di ba? Nagalit sa kanya. Pinasa niya po yung Oo, RH siya bill. nga pala ang responsible, no? Ang punto ko lang ho, kung magkaroon ng full implementation beta, meron bang study ang ating pamahalaan ng percentage na ma-alleviate ang poverty sa masang Pilipino? Para ho siguro makumbinsin natin ang sambayanan na hindi naman masama itong freedom of choice, ano? Sa mga magulang.
Makikita po natin na yung pong pamilya na, shall we say, maliit, no? Mga 3 children or 4 children, ay mas nakakaangat po sa estado sa buhay. Makikita po natin na they are economically better off than the families with more children. And then, nakikita po rin natin sa statistics yung health and well-being ng mga nanay. Kasi the more children you have, sabi nga natin, bawat panganak ng nanay, isang may isang wear and paa tear. nasa hukay na. May wear and tear. No, so kung mas marami yung anak po niya, mas maraming risk at mas maraming nagkakasakit. Yung ang hindi lang ho tinitingnan natin yung namamatay na mga ina, kundi yung morbidity, yung nagkakasakit na nanay. Hindi ho nabibilang yun, yung mga urinary incontinence dahil ho sa panganganak yun. Yung mga luslos na matres dahil ho sa panganganak yun. So, marami hong consequences yung gravida, yung mas maraming anak. And we believe that yung ating programa is really to guide the families. Hindi po natin ine-impose o dapat 4 lang anak, 3 lang anak. Anong sa palagay nyo ang kaya nyo para maginhawan yung mairaos yung pagpapalaki ng anak at pagpapaaral. And then we help them decide on the choices kasi marami ho tayong iba't ibang methods. In fact ho, ang gusto naming i-promote, yung lalaki naman ang dapat umako ng burden ng pagpa-family planning. Kung pwede po, yung no scalpel vasectomy, kasi mas madali hong gawin yon kaysa mag-ligation tayo. Mas mahirap po yung ligation. Magpe-penetrate ka ng abdominal cavity ng mga kababaihan. And then, of course, the method sa lalaki, yung condom use. Pero kung sa mga babae naman, marami ho tayong iba't ibang methods na depende sa lifestyle rin ng mga kababaihan na pwede nilang i-implement. Sa madali pong salita, meron namang freedom of choice din. Opo. Kung anong gusto ng concerned, involved couple. Opo. Pero meron kayong ini-encourage nyo na magsimula ng mauso naman sa Pilipinas yung counterpart ng ligation sa babae. Oh. Ano tawag mo sa lalaki? Vasectomy. Ano naman ang method yun? Yeah, oo. Anong method yun, Brother Al? Yung sa lalaki? Yung hindi ako doktor, no, pero yung pinuputol yung vas deferens na tinatawag para hindi makadaloy yung sperm. Kundi yung ano lang, yung liquid lang. In other words, pero permanent ba yung doktora? Halimbawa, nagpambasectomy ako. Of course, hindi na ako magkakaanak. Pero halimbawa, nagpambasectomy ang isang lalaki. Permanent condition na ba yun? Isa po siya sa tinatawag nating permanent methods. Pero dahil napakagaling na ho ng siyensya, pwede hong ibalik. I see. Pwedeng i-reverse. Kahit na ho yung ligation, pwede ring ibalik. Pero mas mahirap pong binabalik kaysa yung pinuputol. I see. Brother Eddie, pwede akong magtanong. Please. Doc, napag-usapan natin kanina na 100.2 million na ang populasyon ng bansa. And it continues to grow by 2 million. 1.7. 1.7, almost 2 million a year. Ngayon, kung meron tayong effective family planning program, anong foresight ninyo? Gaano kabilis para mag-recede itong number na to? Sa ating pagsusuri po, kung umabot yung contraceptive prevalence rate, ibig sabihin, ang dami ng women of reproductive age na nagpa-practice ng family planning, 80%. We are now at 49%. So, kailangan ho itaas natin by 30% yon. So that
only 20% of the population ang hindi nagpa-practice. Ibig sabihin, inaalaw po natin yung mga gustong mabuntis na magbuntis po sila. So 80% yung magpa-family planning. Aabutin po tayo ng mga 25 years before we attain the replacement level population. Ibig sabihin, see. 1.5% yung 1.5 average number of children per couple. Ano po ba, Doc, ang mortality rate sa Pilipinas? Yung bilang ng mga Namamatay. yumayao. Na yumayao. Sa totoo lang po, medyo steady na po siya. In the past mga 20 to 30 years, it's at about 25 per 100,000 live births. So, steady po siya. And then the live births is parang 1.7. So, parang tumataas ho yung overall population natin kasi hindi dumadami yung mga namamatay. Humahaba ho yung lifespan. So, yun yung balanse ng demographics. So, it will take us a longer period of time to actually attain replacement level see. population. Brother Al, Seryoso pala. ang ating incoming President Duterte ay it appears na meron siyang holistic plan sa transformation ng bansa dahil bawat sektor binibigyan niya ngayon ng diin no? Multisectoral groups ng ating lipunan. Ano sa tingin mo ang mahalagang role ng serious family planning program ng gobyerno dito sa kanyang overall plan ng buong society, ang buong lipunan ay talagang matangay niya sa significant dimension of progress and prosperity. Pero bago mo ito sagutin, bigyan mo na sa daling pagkakataon ng ilang mahalagang paalala. Babalik po agad ang No Holds Barred program ng Diyos at Bayan. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating paksang usaping family planning. May hanging question tayo kanina, Brother Al, no? Yes. Yung na marami rin nakakapansin na hindi pa nagsisimula ang formal takeover ng ating incoming president. Ay talagang very, very serious siya sa pagpe-prepare sa different departments at it appears na gusto niyang ma-accelerate ang development, progress and prosperity sa ating bansa. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng role ng serious family planning program ng gobyerno para maintindihan lang ng sambayan ng Pilipino, kailangan dito ang cooperation sa pamahalaan. Unang-una, ang isang nakita kong magandang katangian ni Presidente Duterte ay yung kanyang matatawag kong magnetic leadership. Talagang pagka nagsalita siya, sumusunod sa kanya yung mga tao, no? Katulad halimbawa, hindi pa siya nauupo. Kabi-kabila na yung mga police operations against drug pushers. I know na yung efficacy ng kanyang leadership ay magiging susi ng tagumpay ng lahat ng kanyang mga programa para talagang magkaroon ng tunay na reforma sa bansa. Secretary, Yes. yeah. Opo. Sa inyo pong pananaw, ano po ang itong significant role ng of course Department of Health dahil sa United Nations Millennial Goals binigyan din yung dalawa yung health at saka education na dapat at least I think 5 or 6% or 5% ng DGP dapat allocated Yes, sir. dun sa health and education. So ano po ang inyong pananaw dito for the sake of enlightenment of our people? Sa totoo lang po, yung ating gross domestic product, GDP, is ang suggestion po ng World Health Organization that 5% goes to health expenditure. Pero sa ngayon po, at the
current budget at saka yung binibigay rin ng local government unit, abot lang po tayo ng 4.5. So medyo Ang bigat tumaas na ho yung budget natin kasi 2.2 lang tayo noong time ni Gloria Arroyo. Pero tinaas na ni Pinoy pero hindi pa rin ho tayo umaabot sa ideal. Yung health expenditure po, doon kasi nakikita how we prioritize the health of our people. Sa ngayon ho, ang health expenditure ng Pilipinas is $76 per capita. Bawat Pilipino may budget tayo or may pinagkakagastusan tayo, $76. Sa bansang Thailand po na medyo the same economic status sa atin, pero mas maganda yung health system nila, $300 per capita. Sa bansang United States of America, hindi naman ho maganda yung health system nila, pero it's very expensive. $8,600 per capita. Yung titingnan rin po namin na health system is sa Cuba because their health status is the same as the United States. Almost infant mortality, maternal mortality, life expectancy. Pero ang health expenditure po nila is $450. So atin ho $76. So paano natin maa-attain yung mga Millennium Development Goals? Ngayon, Sustainable Development Goals, kulang po yung investment natin doon sa health system natin. Well, kaya madaling salita, despite of that, talagang pinipilit naman ng ating pamahalaan. Naalala ko rin ng panahon, itong outgoing administration ni Pinoy, sa statistics na nabasa ko, talagang pinipilit nilang dagdagan naman yung allocated budget sa, hindi lang sa education, maging sa health. Pero talagang kapag kapos ang resources, wala kang magagawa. Yung gusto ng United Nations sa Millennium Goals, talagang hindi pa naabot to the maximum. Anyway, we do hope na under Duterte's administration, maabot yung itinakda ng United Nations na yun. Apo. Well, siguro ho ay dadako na raw tayo sa closing words na mabibigyan natin ng encouragement, enlightenment ang ating mga mamamayan. Unahin ko na ang ating ginagalang na editor-in-chief ng malaganap na Filipino Star ngayon, si kasamang Al Pedroche. Naku, thank you very graciously, Brother Eddie, sa maganda mong, palaging maganda mong introduction sa That akin. is absolutely true. You are one of the icons being respected thank by you. I hope I enlightened can live up to society. that. Well, anyway, yung I got high hopes kay Pangulong Duterte. Sapagkat unang-una, talagang determinado siya to curb corruption. And I know na nagkukulang lang ng PC ang pamahalaan dahil sa laganap na korupsyon. Pero kung talagang mawawala yung katiwalian sa gobyerno, I'm sure lahat ng kanyang mga programa ay smoothly mapapatupad lahat yan. Well, kitang-kita natin doon sa appointment lang ng mga cabinet members representing the various sectors. Banggit ko nga, may leftist, merong rightist, merong centrist. Talagang lately, yung DENR ay inoffer kay Miss Gina Lopez ng ABS-CBN. Talagang makikita mo na holistic maging sa pag-choose niya ng personalities ng cabinet members. At hindi yan nakalimutan yung mahalaga sa lahat sa akin, yung from the ranks. Katulad ni Secretary Ubial. Yes, sir. Kaya sa akin, glory to God. Ano po ang inyong huling masasabing advice naman sa ating taong bayan? Ay, yung pong Closing remarks. Yeah. advocacy namin sa Department of Health is everyone's concern. Kailangan po tayong lahat magsama-sama, magkapit-bisig at ipatupad yung mga health programs natin kasi hindi ho kakayanin ng Department of Health alone. This is
national, a community effort. Yung mga sa health sector po, kaming gumagawa ng policy, ng standards, pero hindi ho namin kakayanin. It is a community effort, and yung kalusugan po ng isang tao will affect the rest of the community. Kung hindi ho ako, kung malusog ako, yung kapitbahay ko po hindi malusog, yung kagaya ng dengue, may mga breeding places sa kapitbahay ko, maapektuhan ho ako eventually. So, health is everyone's concern. We need all your cooperation and all your support to push forward our health agenda. And ang masasabi ko lang po kay President Duterte when I was working with him as mayor, results-based po siya. Kung ano yung sinabi niya, yun ang gagawin niya. Very And good. he follows through on his commitment. Yung pagsasabihin niya sa amin, Doktora, etong gusto ko. Okay, Mayor. And he will support that with the necessary resources. So ako po'y malaki pong tiwala ko kay President Duterte. Sabi niya ang priority niya po ay health at education. I know he will push through on his word and on his promise. Well, nakita po natin na ang kahalagahan ng sensible, serious implementation ng family planning pagdating sa pagbaka ng poverty. Kasi nga ho, directly related yan eh. Kapag walang sensible family planning, ang isang pamilya ay talagang susceptible sa poverty ang mga members ng pamilya. Naalala ko po ang kahalagahan ng pagbaka sa poverty. Sabi ni Mahatma Gandhi, poverty is the worst kind of violence. The worst form of violence. Poverty. Sabi ni Nelson Mandela, poverty is man-made. And therefore, man has the solution to solve it. Kaya sa ating sitwasyon ngayon, sa history, nakaka-excite talaga na ang ating incoming president. Hindi lang niya itutuloy ang magandang proyekto ni Pinoy, kung hindi i-improve pa niya at bibigyan niya, dadagdagan niya ng dynamic political will. Kaya may kasi nagsabi sa akin, Brother Eddie, bakit kung minsan may mga ilang na-appoint na kung sino-sino lang? Hindi ba mga barkada rin o ano? Tandaan ninyo, kailangan ng Pangulo, ng bagong Pangulo, yung kanyang kilala at mapagkakatiwalaan. Kaya mahalaga yung proven track record. Pangalawa, yung sinabi niya, gusto-gusto ko yung sinabi niya. Remember, I have the power to hire and to fire. Kaya ito'y paalala daw sa lahat ng mga nasa pamahalaan, ano? Na talagang magtrabaho ng gusto. At mula naman ho sa salita ng Diyos, sa programang ito ng Diyos at Bayan, nakalagay po sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, sa NIV version, anyone who does not provide for their relatives and especially their own household or family has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sa ibang translation, he who neglects his family is worse than an infidel. Perfect will ng Diyos, magkaroon ng maayos, masaganang pamilya ang mga tao, lalo na sa ating minamahal na Filipino race. Naalala ko yung sabi ni Lord Jesus sa John 10:10, sabi ni Lord Jesus, the thief, referring to Satan, cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But I came to give life and have it more abundantly. Perfect will ng Diyos, ang lahat ng tao, lalo ng ating mga minamahal na sambayan ng Pilipino, ay magkaroon ng masaganang pamumuhay. Kaya ganun po kahalaga ang family planning. Because God Himself is a God of planning. Kung pag-aaralan natin ang stages ng creations, He could create anything in this entire universe in the twinkling of an eye. Pero it took Him 6 days in creating the different stages of creation, showing that the God of the universe, the God who created the heavens and the earth, is a God of planning. Kaya mahalaga po, without wisdom, sabi nga ho, destruction follows. Maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama niyo sa programang ito. Ito po si Brother Eddie Villanueva. Una, of course, nagpapasalamat tayo sa ating bagong incoming Secretary of Department of Health, Secretary Paul
Pauline Ubia. At pasensya na po kayo kasi ito pong Ubial, I'm sorry, Ubial ho, no? Secretary Pauline Ubial. At of course, ang ating ginagalang at hinahangaan sa isa sa mga redeeming factors ng media industry sa ating bansa, the principal editor-in-chief ng Filipino Star ngayon. At maraming salamat po sa inyong panahon sa programang ito at maging sa lahat po ng sumubaybay sa programang ito. God bless you more and God bless the Philippines.